Sa first round nga o yung group stage ay meron tayong 16 teams at magiging 12 teams na lamang ito pagdating ng next round na mahahati naman sa dalawang grupo, ang Group E at F, na kung saan dito na talaga mas titindi pa ang bakbakan dahil 5 pa ang matatanggal na mga teams mula sa 12 teams na ito at yung team ng Qatar ay qualified na nga rin dahil sila ang host sa 2027 ng FIBA World Cup at 6 na spot na lamang ang pag-aagawan ng natitira pang mga teams dito sa FIBA Asia. Kung pwede nga lang sana ay ayaw natin na makaharap nga ulit ang team ng New Zealand at Australia sa next round, pero wala tayong magagawa at wala tayong kawala dahil magko-combine lamang ang Group A at C para buuin ang Group E sa next round at ganun rin ang B at D naman ang magko-combine para buuin nila ang Group F. Sobrang halaga rin ng bawat laro dahil carried pala ang standings natin mula sa first round papunta sa next round, kaya naman kailangan pa rin natin na manalo laban sa team ng New Zealand at Australia. Kahit makaisa man lang tayo sa larong ito ay ayos na. Wala nga rin tayong kawala sa team ng New Zealand at Australia, kagrupo pa rin natin sila sa next round at ang target natin ay ang maging top 3 sa Group E at kakayanin natin ito kung kompleto nga rin ang ating lineup. Hinihintay natin ang pagsisimula ng Gilas practice, pero bago ang ensayo ng Gilas at yung pag-finalize ni Coach Tim Cone sa kanyang mga final 12 players at maglalaro na muna si Nakai sa Japan B1 B-League. Nakita rin natin na maging sina AJ Edu at Dwight Ramos ay maglalaro na muna sa 15 linggo, kaya mukhang magsasabay-sabay na nga rin ang tatlong players na ito kay Soto, AJ Edu at Dwight Ramos patungo sa Gilas Camp. Malakas talaga ang team ng New Zealand at Australia kahit na meron pa tayong kay Soto, tayo ang dihado, pero ang kagandahan nga ng pagkakaroon ng Gilas ng isang Kai ay lalakas ang frontline natin o yung rotation ng mga bigs natin ay mas magiging solid pa nga at aangat ng konti ang chance natin na manalo kahit na mababa lamang ito. Halimbawa na lamang noong walang kay Soto ay nasa 22% lamang yung chance natin, pero ngayon nga na meron na tayong Kai ay magiging 25% ito, edi pabor sa atin ito ngayon laban sa team ng New Zealand at Australia. May katagalan na nga rin na nagkasama sina Kai Soto at Junmar. Ito ay noong Olympic qualifiers at noong FIBA Asia Cup qualifiers. Maraming pagkakataon na ginamit na nga sila ni Coach Tim Cone, kaya naman masasabi natin na medyo maganda-ganda na ang chemistry ni na Junmar at Kai Soto, kaya walang gaanong problema sa dalawang players na ito kung sila ang magkasama sa loob ng paint. Kung ang laro ni Kai sa Japan B1 B-League ang magiging basehan natin ay mukhang magiging ayos naman si Kai, at kung maging limitado man ang playing time niya sa Gilas ay ayos rin lang para sa atin dahil kinukonsidera nga rin natin ang kondisyon ng isang Kai Soto at yung sitwasyon niya na kagagaling nga lang niya sa injury at matagal na nawala sa team ng Koshigaya Alphas. Koshigaya Alphas game day makakalaban nila ang team ng Sun Rockers Shibuya sa 14 at 15 back-to-back games na naman ito para kina Kai Soto. Nakita natin na merong tatapat kay Kai sa lineup ng Sun Rockers Shibuya, isang 7-footer rin na naglaro sa NBA at ang team na kumuha sa kanya noon sa NBA draft ay ang team ng Denver Nuggets. Tandaan natin na 7-footer nga rin ang player na ito at papalagan niya o tatapatan niya si Kai Soto sa loob ng paint. Marami pang mga dekalidad na mga players ang team ng Shibuya Sun Rockers, kaya parehasan na naman ang larong ito para sa team ni Nakai at ng Koshigaya Alphas. Pwedeng mauwi sa 1-1 ang back-to-back games ng dalawang teams na ito at pwede rin naman na 2-0 at kahit alin sa dalawang teams ay kayang gawin ito. Dante Grantham nga rin ang isa sa player ng Sun Rockers Shibuya. Isa siya sa kanilang power forward na nasa 6'8", tapos nandyan rin ang isa sa naturalized player ng Japan na si Josh Hawkinson. Kaya naman kompleto rin ang lineup ng Sun Rockers na kanilang ipanlalaban sa team ng Koshigaya Alphas. Parehong may lakas ang dalawang teams na ito, kaya magandang bakbakan na naman ang mapapanood natin sa Japan B1 B-League. Pagkatapos nga ng larong ito ay posible na dumiretso na sina Kai Soto dito sa Pilipinas para sa Gilas practice, ganun rin sina AJ Edu at Dwight Ramos. May laro nga rin sina AJ Edu at Dwight Ramos sa Japan B1 B-League sa 15 kagaya ni Kai Soto. Kailangan rin natin ang tatlong players na ito na magpapalakas sa ating lineup, at hindi lamang yon, alam na nila ang sistema at nakapag-build na nga rin sila ng chemistry kasama ang mga datihan na nga rin ng mga Gilas players ni Coach Tim Cone. Pagdating sa ensayo at chemistry, walang problema sa Gilas kung ang core players nga ang maglalaro yung tumalo na sa team ng Latvia at New Zealand.
crucial ang mga laro, lahat ay mahalaga. Simula sa first window hanggang sa matapos ang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Carried ang panalo at talo sa bawat window at stage ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, kaya mahalaga na makaisang panalo tayo laban sa team ng New Zealand, kung hindi naman kaya ay laban sa team ng Australia. Ngayong second window, kailangan natin ito para hindi tayo ang isa sa malalaglag at nang sa ganun ay aabot nga tayo sa FIBA World Cup 2027 kagaya ng plano ni Coach Tim Cone.